Sabi natin, ang Biblia ay Word of God. Mula sa kwento, mayroong gustong pinapalitawin ng mga leksyon ang Diyos. The Word of God, written in the story of men. Ayan ang Biblia. So, ano ang mga lessons from God na pwede po natin i-highlight mula dito sa kwentong ito? Okay. Number one, I think the very first lesson, the foremost lesson, brothers and sisters, na ina-underline dito ng Biblia is the faithfulness of God to His promise. Pinangakuhan niya si Abraham that he will be the father of many nations. In time, yung pangakong yun ay totoo. So, the faithfulness of God, kung ang Diyos ay nangako, yun ay matutupad. Yun lamang na, ang pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako ay hindi po sa loob ng isang taon. No? Kung hindi, it can happen in time. No? Dito kay Abraham, nag-unfold ang kwento in a generation. So it took at least 2 generations para makita yung ganong blessing ni God na nagkakatotoo. Okay. So yun lang muna. Pangalawa, kung ang Diyos ay matapat, dito naman po sa kwento, another lesson na makikita natin is the decisiveness of Abraham. You see how decisive Abraham is? Ibig sabihin ng decisive. Buong yung kanyang pasya. Hindi siya yung taong nagpapalumpit-lumpit. Buo ang kanyang pasya. Ano pa man ang nangyayari sa kanyang buhay, malinaw kung saan ang direksyon. Gaya ng pag-uusap nila ni God, ang magiging at iisang tagapagmana lamang sa gitna ng lahat ay si Isaac. Kaya nga, kahit na sa pag-aayos ng lupa, wala siyang iniwang duda tungkol doon. Wala siyang ibang pinatira sa lupain ng Kanaan kung hindi ang kanyang talagang tagapagmana. So yung decisiveness niya, napakahalaga yun sa buhay. Marami ka na naging pagkakamali, di ka pa marunong magdesisyon. Ayos. Diba? Hirap yun. Okay lang siguro sabihin natin na sa buhay nagkakamali tayo ng maraming pagkakamali. Pero dapat alam mo kung saan ang direksyon ng buhay. Kung hindi mo na alam kung saan ka pupunta, hindi na problema. So I think that is another beautiful lesson that we see. Another lesson is makikita po natin dito yung tinatawag na healing experience that comes with death. Death. Alam niyo, masakit yung kamatayan. Pero kung minsan, sa gitna ng sakit ng kamatayan, may mga magagandang nangyayari. Lalo-lalo na sa kwento ng pamilya. That can become a healing experience. Mga bagay na hindi napag-usapan, mga bagay na hindi nag-ayos, habang buhay, afterwards, that brings the resolution. In this case, makikita natin kung paano ang dalawang unang anak ni Abraham na pinaglayo ng panahon ay muling nagkita. And in a way, that would have been a beautiful experience for them sa kamatayan ng kanilang. They came to each other. By the way, kung mamatay si Abraham, kung kukumputin po natin, 75 si Abraham, 175 si Abraham na mamatay.
si Jacob, si Isaac ay 60 years old nung isilang yung magkapatid ni Esau at Jacob. Kung i-compute natin, ibangga-bangga natin yun, nung mamatay si Abraham, 15 anyos ang dalawang apo. Si Esau at si Jacob ay 15 years old nang mamatay si Abraham. So mga binatigyo na yung dalawang apo niyang mahalagang apo. Okay, another very important lesson that we note here is yung tinatawag po natin na grace of God. Yung pagbibiyaya ng Diyos. Bakit biniyayaan ang Israel? Ano ba meron ng Israel na wala dyan sa iba? Ewan ko. Di ba? Sino? Oh, what makes this special?